Pangulong Rodrigo Duterte nagbantang ibibito ang 2019 national budget. Planong pagtakbo sa pagkapangulo ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio itinanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba ang bilang ng mga mahihirap na Pilipino hindi makatotohanan ayon sa Ibon Foundation. Philippine National Police nagpaalala sa publiko ng ibayong pag-iingat ngayong long holiday. Mahigit sa 65 million pesos na halaga ng mga pekeng produkto winasak sa Campo Crame. At mga senior citizens nagzumba sa swimming pool para iwas heat stroke. Magandang tanghali, nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na ibibito niya ang 2019 national budget kung meron siyang makikitang problema dito. Mula sa Quezon City, nasa telepono si Rosalie Cos para sa detalye ng balita. Rosalie. Yes, magandang tanghali, Floor. Binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang posibilidad na ibito ang 3.757 trillion pesos na halaga ng panukalang pambansang pondo para sa taong ito. Ginawa niya ang pahayag sa campaign rally ng PDP laban sa Bacolod City kagabi habang ipinapaliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon niya ng mga kaalyado sa Kamara at Kongreso upang maipatupad ang mga programa ng kanyang administrasyon. Aniya, pinag-aaralan na ng Legal Department ng kanyang tanggapan ng panukala at oras na makitang tagilid dito, wala siyang choice kung hindi tanggihang lagdaan ang isinumite ng Kongreso. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Duterte. Kita mo yung budget. Ang budget kasi submit lang. I have to sign it pagdating ko, pagbalik ko pa. Pinag-aralan pa, galing budget to the Office of the President. The Office of the President is not the budget. So, ang legal ko magbasa uli. Ngayon, pagka talagang tagilid yan, I will outright veto the entire budget. Ilang buwang napindi ng 2019 General Appropriations Act sa Kongreso dahil sa mga kontrobersya tulad ng umanay questionable insertion. Dahilan para mag-operate ang pamahalaan sa ilalim ng reenacted budget simula pa noong Enero ng taong ito. Samantalang sa April 26 naman, maglalap intulo na ang naturang panukala. Muli nating pakinggan si Pangulong Duterte. Hindi makagsundo ang Congress pati ang Senado eh. And yung mga insertions dyan, titignan ko. Pagka tagilid talaga, I will not hesitate. I will not hesitate to veto the entire budget. Di pasensya tayo lahat. Una nang binanggit ng economic managers ng Duterte administration na apektado ang ekonomiya ng bansa, mga programa at proyektong infrastruktura ng pamahalaan dahil sa pagkakaroon ng reenacted budget. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa Quezon City. Hindi tututulan ng ilang senador ang plano ni Pangulong Duterte na i-veto ang 2019 proposed national budget. Mula sa Quezon City, nasa linya ng telepono si Nel Maribuho para sa detalye ng balita. Magandang umaga sa iyo, Nel. Ela, bahagi ng kapangyarihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-veto sa mga panukalang batas. Ito ang naging reaksyon ng mga senador sa naging banta ni Pangulong Duterte na i-veto ang buong 3.7 trillion national budget ngayong taon kapag nakakita siya ng irregularidad. Ayon kay Senator Coco Pimentel, kahit walang budget ngayong taon, ay makakaraos ang bansa sa pamamagitan ng reenacted budget. Ang pag-veto rin niya sa buong budget ay paraan na rin ng pagsasabi ng ehekutibo sa Kongreso na iorganisa ang kanilang paggawa. Para sa chairperson ng Senate Committee on Finance na si Senator Loren Legata, prerogatibo ito ng Pangulo at irerespeto nila anuman ang maging desisyon nito. Ito rin ang paniniwala ni Senate Minority Leader Franklin Drilon. Bahagi ito anya ng kapangyarihan ng Pangulo na nakasaad sa konstitusyon kung nakikita niya na ito ay unconstitutional o hindi sumusuporta sa programa ng pamahalaan. Una na rin sinabi ng Malacanang na pagkatapos pa ng long holiday ay posibleng malagdaan itong 2019 proposed budget. Sa kasalukuyan ay patuloy pa itong binubusisi, partikular na ang aligasyon na may nangyaring realignments at port insertion sa naturang enrolled bill. Ella? Maraming salamat, Nel Maribuhok, live mula sa Quezon City. Kinwestiyon ng isang research group
ang inilabas na ulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba ang bilang ng mga mahihirap sa bansa. Narito ang ulat ni Joan Nano. Namamasukan bilang utility maintenance sa isang gasoline station ang asawa ni Aling Janet na siyang tanging nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Sumusweldo aniya ang kanyang asawa ng higit 10,000 piso kada buwan. Subalit kulang na kulang aniya ito para tustusan ang kanilang pangailangan sa araw-araw. Sa isang buwan, umaabot sa halos 6,000 ang ginagastos ng kanilang pamilya kasama na ang upa sa bahay, tubig, kuryente at baon sa eskwela ng kanilang mga anak. Hindi pa dyan kasama ang gastos sa pagkain at pagpapaaral sa mga bata. 4 sana ang anak nilang nag-aaral, subalit napahinto ang kanilang panganay dahil sa kahirapan sa buhay. Pero yung sinasabi nilang 10,000, kulang yun. Hindi sapat sa isang pamilya, lalo na pag may pinapaaral. Sa 70 pesos sa bigas, magkano? Ulam mo, pamasahe ng mga bata, baon. Napakakulang. Sobrang kulang talaga. Isa lamang ang pamilya ni Aling Janet sa mga halimbawa ng tunay na sitwasyon ng mahihirap na pamilyang Pilipino. Para sa Ibon Foundation, ang ganitong kalagayan ng mga Pilipino ang tunay na sumasalamin sa kahirapan. Kaya naman para sa kanila, hindi makatotohanan ang pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA hinggil sa pagbaba ng poverty incidence o ang antas ng kahirapan sa bansa. Maraming ng pagiging unrealistic niya. Una na lang, itinatago niya yung totoong bilang ng mga mamamayan na hindi sumasapat yung kanilang kita sa pang-araw-araw. Batay sa pinakahuling pag-aaral na inilabas ng PSA, bumaba sa 21% ang poverty incidence sa Pilipinas sa first quarter ng 2018. Mababa ito kung ikukumpara sa 27.6% sa kaparehong panahon noong 2015. Sa pag-aaral ng PSA, sinasabing sapat na ang sweldong 10,481 para sa isang pamilya na may 5 miyembro upang masabi na hindi sila mahirap. Pero hindi sang-ayon dito ang Ibon Foundation dahil questionable para sa kanila ang naging batayan ng pag-aaral ng PSA. Ang baba naman noon, no? Para sabihin na sapat na yon, para sabihin hindi tayo mahirap. Mababang antas ng kahirapan, mababang incidence ng kahirapan, therefore, mababang effort mula sa gobyerno para sa poverty, no? Kaya ang tingin namin ay parang wala na yatang plano, no, yung ating pamahalaan na medyo taasan naman niya yung kanyang pagsusumikap para iangat ang karamihan sa atin mula sa kahirapan. Kung ang Ibon Foundation ang tatanungin, nasa 29,470 pesos o 195 pesos kada individual ang dapat na kinikita ng isang pamilya na may 5 miyembro upang masabi na hindi sila mahirap. Malayong malayo ito sa pagtaya ng PSA kung saan papatak lamang sa 70 pesos kada tao sa loob ng isang araw ang sinasabi nilang sapat na budget. Hindi pa aniya dyan kasama sa higit 10,000 na sweldo ang mga kinakaltas para sa benepisyo at buwis na binabayaran ng isang manggagawa. Sinubukan ng UNTV News Team na pagkumparahin ang kinikita ng isang parking boy, jeepney barker at pulubi kaysa sa isang ordinaryong trabahador. At natuklasan namin na mas malaki pa pala ang kanilang kinikita kaysa sa mga namamasukan. Hindi pare-pareho kamukha ngayon. Walang tao. Yung pinakamataas 500 isang araw. Kumisan 3. Kumisan 4. Hindi pare-pareho dahil sa tao. Po, nasa 450, 500 gano'n yung nakinikita. Sa 350, swerte na pag nakakalimandaan o 500. Bali, sa ganung bagay, pinagkakasya pa. Noong nakaraang taon, naging kontrobersyal ang National Economic and Development Authority o NEDA dahil sa pahayag nito na sapat ang 10,000 pisong budget upang maayos na makapamuhay ang isang pamilyang may 5 miyembro. Subalit makalipas ang ilang araw ay kumambyo si NEDA Secretary Ernesto Pernia at sinabing 42,000 pesos kada buwan ang dapat na maging budget ng isang pamilyang Pilipino. Ngunit sa kabila ng mga usaping ito, nananatili sa mga Pilipino ang pagiging positibo na kahit anuman ang dumating at gaano man kahirap ang buhay ay patuloy silang magsusumikap upang itaguyod ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Itinanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte na tatakbo sa pagkapresidente ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Mula sa Bacolod City, nasa linya ng telepono si Lalaine Moreno para sa detalye ng balita. Yes, Lalaine.
Yes, alam, magandang tanghali. Itinanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte na tatakbo sa pagkapangulo ang kanyang ikalawang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ayon sa Pangulo, maski siya, hindi niya papayagang tumakbo ang kanyang anak dahil sa napakahirap na trabaho. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag sa campaign rally ng PDP laban sa Bacolod City kagabi. Yung anak ko, baka maano kayo, I will advise her to lay off. Pero if I know Inday, hindi yan tatakbo ng presidente. Wise masyado yan di Inday. She just want to shake the tree. Ganunin lang niya ba para maglabasan yung mahulog yung mga hinog, yung hilaw, ang paiwan. Shaking the tree and getting rid of the dry leaves and everything. Ako ayaw kung kaya gana. Kung ako, tanongin mo, hindi ako papayag na tatakbo. Alam mo, sa totoo lang. I apologize for saying this. That's not fair. Pagod mo. And the things that you have done, and the things that you have to endure because you are there. Si Mayor Sara Duterte Carpio ang leader ng hukbo ng Pagbabago Party kung saan personal nitong iniendorso at sinasamahan ng ilang mga kandidato sa pagkasenador. Itong nakalipas na ilang buwan, sinabi ni Mayor Sara na tinutulungan lamang nito ang kanyang tatay sa pangangampanya at hindi nito gusto na pinapangalanan siya na next president ng Pilipinas. At yan ang balita mula rito sa Bacolod City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno, live mula sa Bacolod City. Inilunsad kaninang umaga sa Angeles City, Pampanga ang ika-4 na Justice Zone sa bansa. Mula sa Angeles, Pampanga, nasa telepono si May Bermudez para sa detalye ng balita. Yes, May! Babalikan po natin ang ulat na yan ni May Bermudez. Nagpaalala ang Philippine National Police sa publiko na iba yung pag-iingat ngayong long holiday. Narito ang report ni Lea Ilagan. Nakadeploy na silang 25,723 police sa 4,548 police assistance desks sa buong bansa para sa ligtas na bakasyon, long holiday at eleksyon. Lahat ng ating mga police assistance desks and centers ay naroon sa mga bus terminals, airports, seaports at maging doon sa mga major highways natin. So meron pong mga travel assistance points along the highway, lalong-lalo na yung mga papunta ng north, south, at maging sa mga major highways in Bicol, Visayas, and the entire Mindanao. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Bernard Banak, namimigay sila ng mga pulyetos para sa kaligtasan ng mga magbabakasyon. Nakalagay dito ang mga paalala at safety tips gaya ng pag-iwas sa pagpo-post ng at the moment sa social media. Aniya, nagpapahiwatig aniya ito na walang tao sa inyong bahay na posibleng samantalahin ng mga magnanakaw. Hanggat maaari, i-delay mo na ang update natin ng mga posts sa social media nang sa gayon ay hindi po tayo makakapagbigay ng mga real-time information sa mga nagbabalak ng hindi maganda na maaring looban yung ating pamamahay at doon na rin sa ating personal security. Halimbawa, yung mga tao na may mga threats sa kanilang buhay. Kung aalis naman ang tahanan, ilak ng mabuti ang mga pinto at bintana kung walang maiiwan. Tiyaking walang nakaplug ng mga appliances upang makaiwas sa sunog. At ibilin sa kapitbahay ang inyong tahanan at ang petsa ng inyong pagbalik. Sa mga magtutungo naman sa beach, iwasan ang pagsusuot ng mga mamahaling alahas at pagdadala ng mga gadgets at malaking halaga ng pera. Tiyaking di may suot na ID o pagkakakilanlan ang mga bata at huwag hayaang maligong mag-isa sa beach at swimming pool. At importanteng alamin ang first aid station at PNP assistance desk sa lugar. Para naman aniya sa mga sasakay ng eroplano, bus at barko, paalala ni Banak dumating ng mas maaga sa oras ng biyahe. Ingatan ang tiket, pasaporte at bagahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas, travel light kung maaari at maging alerto laban sa mga snatcher. Dagdag ni Banak, mananatili sa heightened alert status ang PNP hanggang matapos ang election period sa June 12. Nagkaroon na tayo ng adjustment sa ating deployment sa bahagi ng Mindanao
May mga karagdagang deployment doon na pinapatupad ng ating mga police regional offices. Samantala, magdadagdag rin ng 700 tellers at patrol officers ang management, ang North Luzon Expressway o NLEX at Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX ngayong long holiday. Magbibigay din ng libreng towing service para sa Class 1 vehicle mula April 17 hanggang 22. Maaari namang mapanood ang real-time traffic situation sa NLEX at SCTEX via live streaming sa kanilang Facebook page. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Pansamantalang sususpindihin ang biyahe ng LRT Line 2 simula April 18 hanggang 21 upang bigyang daan ang long holiday. Sinabihan na rin ang mga pasahero na maagang magsasara ng biyahe ang LRT 2 sa April 17 araw ng Miyerkules. Ang huling biyahe ng tren ay mula sa Santolan hanggang Recto Station ng alas 7 ng gabi at 7:30 naman ng gabi para sa mga manggagaling ng Recto to Santolan Station. Babalik sa normal ang operasyon ng LRT2 pagsapit ng April 22 araw ng Lunes. May epekto rin sa pagkain ang sobrang init ng panahon. Kaya ano nga ba ang mga dapat gawin upang hindi madaling mapanisan ng pagkain at makatipid rin sa gastusin? Alamin natin yan sa report ni Mon Hocson. Ngayong napakainit ng panahon, mas malaki ang posibilidad na mapanis ang ating mga pagkain. At dahil sa mahal na rin ang mga bilihin ngayon, mas malaking gastos kung mapapanisan ka ng pagkain dahil kailangan mo na namang bumili o di kaya'y magluto uli. Narito ang ilan sa mga tips upang huwag madaling mapanis ang pagkain at the same time makamura o makapagtipid. Una, mag-isip ng pagkain na tumatagal ng ilang araw gaya ng adobo, prito o paksiw. Anumang hinahaluan ng suka ay hindi madaling mapanis, kaya maganda itong lutuin ngayong mainit ang panahon. Iwasan na rin ang paggamit ng kamatis dahil mas madaling mapanis ang ulam na hinahaluan ng kamatis. Sa pamamalengke, kung hindi masyadong malaki ang budget, pwedeng bumili ng patingi-tingi ng suka, toyo, paminta o di kay patis. Sa ganung paraan, mas malaki ang matitipid mo. Sa paghahanda naman ng lulutuin, siguraduhing malinis ang gagamiting mga kasangkapan sa pagluluto at huwag kalimutang maghugas ng kamay. Lutuing mabuti ang pagkain at iwasan na ma-half-cook ito. Kapag naluto, palamigin kung hindi naman agad kakainin. Tandaan na gumamit ng serving spoon at malinis na mga sandok upang hindi agad mapanis ang pagkain. Huwag agad ilalagay sa refrigerator ang bagong lutong pagkain dahil magmo-moist ito at madaling mapapanis. Kung ang inihandang pagkain ay patatagalin hanggang bukas, siguraduhing mailagay ito sa maayos na lalagyan. Hindi na kailangang bumili ng mamahaling mga lalagyan. Sigurado na kung hindi man lahat, karamihan sa mga nanay ay may koleksyon ng mga container ng ice cream. Hugasan ito at tuyuing mabuti bago isalin ang nilutong ulam. Para mas tumagal, ilagay sa refrigerator ang pinalamig na pagkain at initin na lamang kinabukasan kung kakainin. Kung wala namang refrigerator, siguraduhin na mailagay ang pagkain sa malamig na lugar na hindi natatamaan ng sikat ng araw o init. Mas makakatipid din kung gagawing baon ang natirang pagkain. Samahan na rin siyempre ng kanin. Ngayong panahon na mainit, kasabay pa sa hirap ng buhay, walang ibang mabisang panlaban dito kundi ay ang masayang ngiti na likas na sa ating mga Pilipino. Mon Hocson, UNTV News and Rescue. Winasak ang nasa mahigit 65 milyong pisong halaga ng mga pekeng produkto na kinabibilangan ng bags, wallet, damit, sapatos at relo sa Campo Crame. Mula sa Campo Crame, nasa telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng balita. Yes, Leia. Magandang tanghali sa floor. Sinira nga sa loob ng Campo Crame ang iba't ibang peking produkto na nagkakahalaga ng mahigit 65 billion pesos. Ito ay pinangunahan ng Intellectual Property Office of the Philippines. Ang mga counterfeit goods ay kinabibilangan ng mga LV wallets na nagkakahalaga ng mahigit 16 million pesos, LV bags, mahigit 15 million pesos, sapatos na Adidas, Nike, Under Armour at Vans na nasa mahigit 10 million pesos, Oppo phones at back cases na nasa mahigit o nasa 10 milyong piso, mahigit 7 million pesos naman ang LV cellphone cases, LV notepad cases,
Rolex watches na nasa 1.8 million pesos, Lacoste shirt na nasa 1 milyon, cigarettes na nasa 370,000, 280,000 na mga LV belts, 150,000 na LV money clips, mga DVD na nasa mahigit 58,000, 50,000 naman na Irwin Tools brand cutting blades. Ayon kay IPO Director General Attorney Josephine Santiago, ang naturang mga produkto ay bahagi ng nakumpiska pa noong 2018 na nagkakahalaga ng 23.6 billion pesos. Aniya, pinapatay ng mga peking produkto ang mga lehitimong negosyante, kaya't nananawagan ng mga ito na huwag tangkilikin ang mga fake products. Hindi aniya ito nakatutulong sa ekonomiya ng bansa. Sinabi naman ni IPO Deputy Director Attorney Ted Pascua na bukod sa mga sinirang peking produkto, tinututukan din nila ang mga peking gamot at cosmetic materials o cosmetic products na lubhang delikado sa kalusugan. Nangako naman ang Philippine National Police na tutulong sa kampanya ng pamahalaan laban sa paglaganap ng mga peking produkto sa bansa. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Leia Ilaga, nagulat mula sa Camp Crame. Nagsagawa ng live fire exercise ang mga sundalong Pilipino at Amerikano bilang bahagi ng balikatan exercises ngayong taon. Kasamang ginamit sa military drill ang air assets ng dalawang armed forces. Narito ang report ni Victor Cosare. Gamit ang mga armored personal carriers, sumugod ang mga sundalong Pilipino at Amerikano upang puksain ang mga kalaban. Bahagi ito ng isinagawang Combined Arms Live Fire Exercises sa Colonel Ravina Air Base sa Crow Valley sa Tarlac kahapon na parte ng 35th Philippine-US Balikatan Exercises ngayong taon. Naging bahagi rin ng military drill ang OV-10 Bronco at FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force at ang F-18 Hornet at A-10 Thunderbolts naman ng US Marines na magkatuwang na nagsagawa ng airstrike. The combination of both small arms, fire, in addition to aviation assets, and then ground maneuver are tactics that we use to combat things such as violent extremism and terrorism, which is a concern for both of our forces. Ang pinaka-objective na to, gusto natin talaga ma-achieve dito is yung ma-improve yung ating capability, magkaroon tayo ng magandang interoperability with our counterparts. 200 sundalong Pilipino at nasa 300 miyembro ng US Marines ang naging bahagi ng arms demonstration. Naging bahagi rin ng balikatan ngayong taon ang USS Wasp na isang amphibious assault ship ng Amerika na nakitang kasamang naglalayag ng 2 barkong pandigma ng Pilipinas sa international waters ng South China Sea. Isinagawa ang balikatan ngayong taon, isang buwan matapos sinabi ni US Secretary of State Mike Pompeo na nakahandang tumulong ang Amerika sa Pilipinas kapag may nangyaring insidente sa mga Philippine Claim Islands sa South China Sea. Kasalukuyang may territorial dispute ang Pilipinas at China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Napasok na ng Armed Forces of the Philippines ang isang liblib na lugar sa Mindanao na dati umanong pinagkukutaan ng New People's Army. Narito ang report ni Janice Inhente. Matagumpay na napasok ng mga tauhan ng 60th Infantry Battalion at 1001st Infantry Brigade ng Philippine Army ang sitio Tapayanon na matatagpuan sa boundary ng Agusan del Sur, Davao del Norte at Bukidnon. Ayon kay Lieutenant Amadius Vincent John Celestial, Civil Military Operations Officer ng 60th IB, liblib ang nasabing lugar kaya hindi ito madaling matunton. Kami yung unit na nakarating nga doon sa tri-boundary Bukidnon, Agusan del Sur, and Davao del Norte. And not only were we the first soldiers, but we are actually the first government unit, government force na nakarating doon. And sa side natin sa government, hindi rin natin masisi ang aming mga sarili. Talagang napaka-isolated ng area. Matagal nang pinagkukutaan umano ng NPA ang nasabing lugar. Nasa 500 ang residente dito na kabilang ng tribong Aita Manobo. So it is about 120 years of existence na ang Sitio Tapayanon. Pero wala pong government services na nakarating sa kanila. Kaya po tayo nandito ngayon. Para iparating, paalam natin na mayroon pong nag-exist na isang sitio na kailangan po ng government services.
Samantala, 8 high-powered firearms, 1 granada, blasting caps, dental at medical paraphernalias, mga damit, bandila at mga mapa na hinihinalang ginamit ng NPA ang na-recover ng mga tauhan ng 1003rd Infantry Brigade sa serye ng engkwentro ng militar laban sa rebelding grupo sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Supposedly magkakaroon sila ng post sa yung NPA anniversary dito sa area nito sa Kapilas sa Kitaw-Taw, but because nga yung ating focus military operation, abort natin yung kanilang plano. And at the same time, actually, ito na yung area of operation nila na hindi na operate ng military. So parang dito sa area ng Kitaw-Taw and San Fernando, medyo maluwag yung ginagalawa nila. Ang nasabing sunod-sunod na operasyon ay bunsod ng mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte na tapusin ang problema ng pamahalaan laban sa rebelding NPA bago magtapos ang taong 2019. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue, Davao City. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. WikiLeaks co-founder Julian Assange has been arrested at the Ecuadorian embassy in London. Judith Anufuente has the story. WikiLeaks founder Julian Assange has been arrested Thursday at the Ecuadorian embassy in London after the Ecuadorian government withdrew his asylum, according to a statement by British police. The MPS, or Metropolitan Police Service, had a duty to execute the warrant on behalf of Westminster Magistrates Court and was invited into the embassy by the ambassador, following the Ecuadorian government's withdrawal of asylum, said the British police in a statement published on its official website. Assange's arrest comes the day after WikiLeaks accused the Ecuadorian government of an extensive spying operation against Assange by secretly filming his meetings with lawyers and a doctor inside the embassy over the past year. The relationship between Assange and his host Ecuador has soured over the years. Ecuadorian President Lenin Moreno said earlier this month that Assange has repeatedly violated protocol and conditions of his stay at the embassy. According to the Ecuadorian president, Assange does not have the right to hack private accounts or phones and cannot intervene in the politics of other countries, especially Ecuador's partners. In 2010, a lot of confidential documents of the US government were released on WikiLeaks. Later in the same year, Assange was investigated by Swedish prosecution authority over an alleged sexual assault and was arrested by British police during his stay in the United Kingdom. In 2012, Assange entered the Ecuadorian embassy for asylum while on bail and has stayed since. In 2017, Swedish prosecution authority dropped a long-running inquiry into the rape claim against him, saying there was no way to detain or charge him in the foreseeable future because of his protected status inside the Ecuadorian embassy in London. Judith Anufuente, UNTV News and Rescue. SpaceX's Falcon Heavy successfully launched its first operational mission today, sticking a triple rocket landing more than a year after its demo mission catapulted a cherry red Tesla and a dummy nicknamed Starman into space. Kat Carrieda reports. 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. The most powerful operational rocket in the world, SpaceX Falcon Heavy, launched its first commercial mission on Thursday, April 11 from Florida, in a key demonstration for billionaire entrepreneur Elon Musk's space company in the race to grasp lucrative military launch contracts. The 23-story tall Heavy, which previously launched Musk's cherry red Tesla Roadster to space in a 2018 debut test flight, blasted off from Florida's Kennedy Space Center, carrying its first customer payload. Roughly 3 minutes after clearing the pad, Heavy's two side boosters separated from the core rocket for a synchronized landing at the Cape Canaveral Air Force Station. The middle booster, after pushing the payload into space, returned nearly 10 minutes later for a successful landing on SpaceX seafaring drone ship 400 miles off the Florida coast. In the 2018 test mission, Heavy's core booster missed the vessel and crashed into the Atlantic Ocean.
Liftoff with Heavy's new military-certified Falcon 9 boosters was crucial in the race with Boeing Lockheed Venture United Launch Alliance and Jeff Bezos' Blue Origin as Musk's SpaceX, working to flight-proof its rocket fleet one mission at a time, aims to clinch a third of all U.S. national security space missions coveted military contracts worth billions. The U.S. Air Force tapped SpaceX in 2018 to launch for $130 million a classified military satellite, and in February added 3 more missions in a $297 million contract. Falcon Heavy carried a communications satellite for Saudi-based telecom firm Arabsat, which will beam internet and television services over Africa, Europe, and the Middle East. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue, USA. The first privately funded mission to the moon of Israel has crashed on the lunar surface after the apparent failure of its main engine. Leah Panganiban reports. The Israeli spacecraft Bereshit crashed onto the moon on Thursday, April 11, after a series of technical failures during its final descent, shattering hopes of a historic controlled landing on the lunar surface. The unmanned robotic lander suffered periodic engine and communications failures during the 21 minutes or so of the landing sequence, the support team said. If at first you don't succeed, you try again. We will do it another time. We reached the moon, but next time we need to have a softer landing. Bereshit, whose name is Hebrew for the biblical phrase "in the beginning," had traveled through space for 7 weeks in a series of expanding orbits around Earth before crossing into the moon's gravity last week. We finished an initial look at our telemetry data. It seems that a failure in our inertial measurement unit caused a chain of events in the spacecraft avionics, which cut off the engines and caused us to lose the mission. Nevertheless, we have achieved an amazing success in bringing a spacecraft to the moon. The final maneuver on Wednesday brought it into a tight elliptical orbit around the moon, 15 to 17 kilometers or 9 to 10.5 miles from the surface at its closest. From there, it was a short, nail-biting and ultimately disappointing conclusion. So far, only 3 nations have succeeded in carrying out a soft landing on the lunar surface: the United States, the Soviet Union, and China. Leah Panganiban, UNTV News and Rescue. A New York artist turns other people's trash and simple materials like paper towels and toilet paper rolls into couture-style fashion. Nina Armilio has the story. Donning a hat she made out of beach chair fabric and the necklace from disposable Chinese soup spoons, artist Deborah Rappaport struts down a West Village sidewalk with purpose, in search of treasure hidden in a dumpster and piles of garbage. She grabs a piece of metal off bags of trash, flicks off an old bit of tape stuck to her find, and exclaims, "This is gorgeous, I love it." Rappaport, 73, turns other people's trash and simple materials like paper towels and toilet paper rolls into high-end fashion. She calls herself Deborah Debris or Residue Rappaport. Recycled materials speak to me because they just show up in my life, and it's like we have a relationship. So something happens and they become like a friend, and it's like, I can't walk away from you. I can't let you go in the landfill. I need to take you home and befriend you. Rappaport has been known since the late 60s for her wearable art pieces. Her work has been exhibited in the Metropolitan Museum of Art, the Philadelphia Museum of Art, Smithsonian American Art Museum, and more. After receiving her master's degree at the University of California at Berkeley, she's taught at various universities and given workshops on how to turn recycled materials into creative and beautiful hats, handbags, and necklaces. You don't have to dress like me, but whatever makes you feel good, play with that. You're bringing joy to the environment because people will stop you on the street and give you a smile or make a comment, and that just sets up a good rapport. It's community.
For the past 5 years, she's been making hats out of Viva brand paper towels, which she says ranges from $250 to $400. The paper towels are just right there on a roll. I could make 10 hats out of a roll of paper. And I can manipulate it just like I did with fabric and fiber, which was my background that I've been doing for 50 years. Running her fingers through cut-up toilet paper rolls, she put in a hat to mimic a blossom. I just love it. It's just very mundane, but it speaks to me. Nina Armilio, UNTV, News and Rescue. And those are the stories from around the globe. I am Kat Dumaraos. Good afternoon. Nagpasalamat ang Embahada ng Pilipinas sa Brazil sa patuloy na tulong na ipinagkakaloob ni Brother Eli Soriano sa mga consular outreach mission. Narito ang report ni Jihan Tamashunas. Higit 19,000 kilometro ang layo ng Pilipinas mula sa Brazil. Ito ang pinakamalaking bansa sa South America. 28 beses ang laki nito kumpara sa bansang Pilipinas. Ayon kay Philippine Ambassador to Brazil Marichu Mauro, mahigit 1,000 mga Pilipino ang naninirahan at naghahanap buhay sa Brazil. Kaya naman ang Embahada ng Pilipinas lumilibot sa mga bahagi ng bansa kung saan mayroong Filipino community upang makapagsagawa ng consular outreach missions tulad ng pagproseso ng renewal ng passport at iba pang consular documents, notary at iba pang serbisyo. Kaya naman malaki ang pasasalamat ng Philippine Ambassador kay Brother Eli Soriano dahil sa patuloy na pagtulong sa Embahada ng Pilipinas sa mga isinasagawa nitong activities at pag-abot sa ating mga kababayan. Kailangan po natin si Brother Eli. At nagpapasalamat din ako kay Brother Eli sa tulong na binibigay niya sa embassy. Pag nanghingi po kami ng tulong, halimbawa, sabihin namin, pumunta naman kayo sa Brasilia pa kasi may event kami. Pupunta ho sila. Walang tanong-tanong. So, at iba pang klaseng tulong. So, let me use this opportunity to thank him publicly for his support to the Philippine Embassy and to the Filipino community. Not only here in Brazil, but around the world. Bukod sa Brazil, nasa ilalim din ng jurisdiksyon ng Philippine Embassy sa Brazil ang pananatili ng mabuting pakikipag-ugnayan sa mga bansang Colombia, Guyana, Suriname at Venezuela. Nagpaabot naman ng pagbati ang diplomat sa ika-55 anibersaryo ni Brother Eli sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Unang-una, pinapasalamatan ko si Brother Eli Soriano for inviting me here in this very important occasion. Kitang-kita nyo naman, napakaraming Pilipinong dumating at napakasaya nila na makibahagi sa okasyon na ito. Ang wish ko is mabigyan pa si Brother Eli ng another 55 years in his life to continue his ministry. Jihan Tamashunas, UNTV News and Rescue. Maayong udto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Paiigtingin pa ng PNP Butuan ang police visibility sa mga pangunahing kalsada sa lungsod upang matiyak na maayos na naipatutupad ang mga ordinansa para sa mas maayos na seguridad. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octubre, live. Maayong udto, Raymond. Yes, Janice, maayong udto. Janice, nag-viral sa social media ang video sa duha ka lalaki nga nagsinumbagay sa barangay Obrero ng Dakbayan sa Butuan. Janice, sa video, madunggan pa ang pagbahad sa matag usa kanila. Ang mga tawo sa palibot, wala gibuwag dayon ang duha, sanglit nangalipay pa. Kasi sa video, nahuman ang sinumbagay nga walay niresponde nga barangay tanod o pulis. Janice, gumikan sa pangitabo na alarma ang Butuan City Police Office o nagpahimangno sa mga katawhan nga manubag ang bisan kinsang makonsente sa susama nga panghitabo. Meron silang nakikitang grabing insidente at kaya nila sa kanilang sarili na tumulong at hindi nila ginawa, posible silang meron silang pananagutan bilang civilian at kakayahan nila na may kaya silang mag-intervene.
Sumalak ang DCPO spokesperson, Police Captain Emerson Alipit. Dili kuno dapat baliwalaon ang susama nga panghitabo kay posible kining musangpot sa krimen. Itong dalawa na nagsuntukan, so yung simpleng ganun na pagsuntukan ay na hindi pa inawat ng mga tao na nanonood, posible yun na kapag mayroong madisgrasya sa kanila na mauntog ang isa or magrabe yung kanyang tama, posible na mamatay at yun na naman ay magiging homicide na naman yun. Gumikan sa panghitabo, magdugang og police visibility ang Butuan Police Office sa mga nagunang kadalanan sa Dakbayan. Kini aron masiguro nga walay nag-inom pa sa daplin sa karsada ug sa uban pang pampubliko nga lugar. Dinis gihawhag sa pulisya ang katawhan nga magbinantayon og dali kining i-report sa ilaha ang mga susama nga panghitabo aron mamintinar ang kalinaw sa Dakbayan. Janice. Daghang salamat Raymond Octubre live mula sa Butuan City. Samantala, naghahanda na ang Davao City Overland Transport Terminal sa posibleng pagdagsa ng mga biyahe pauwi sa kani-kanilang probinsya ngayong long holiday. Narito ang aking ulat. Karong pa lang nangandam na ang management sa Davao City Overland Transport Terminal labaw na sa seguridad sa pagdagsa sa mga pasahero nga magbakasyon sa ilang probinsya karong week-long holiday. Gumikan niini nagdungag pa og body scanner ang management aron mapadali ang proseso labaw na para sa mga priority passengers sama na lamang sa persons with disability, mga buntis ug mga babae nga dunay kaubang bata. Although dalawa lang ang aming body scanning, pero yung aming security doon, task force, is talagang tinitigilan ng tao doon para i-check yung mga babae at yung mga tao mismo. Magpatumansab ang City Traffic and Transportation Management Office kon City TMO og foot traffic sa Candelaria Street gawas sa Dikot. Butangan kini og orange barriers aron mapahapsay ang agianan sa tawo. Ibalhin sab ang pedestrian lane nga anaa sa atubangan sa terminal kay nakapalangan kini sa mga bus nga mangagi. May adjustment kami ginawa just to address the traffic congestion sa labas ng Candelaria. So, yung pedestrian lane na dito banda sa may gate entrance ng mga bus, ililipat namin yon para wala nang mag-cross dyan. Kasi kung may mag-cross dyan ng mga tao, may hinto yung bus na going in. Kaya nagtatagak doon sa Candelaria. Samtang giawhag sab sa Dikot Management ang mga bus nga likayan ang magsakay o mga pasahero gawa sa terminal para nasab sa seguridad sa tanan. Nasa 750 hangtod 1,000 ang outbound trips sa regular nga adlaw o gilauman nga motaas kini sa 15 hangtod 20% karong holiday season. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue, Davao City. Tampok ngayon ang iba't ibang seafoods at agricultural products sa lalawigan ng Capiz sa taunang selebrasyon ng Kapistahan Festival sa Capiz. Mula sa Capiz City, may ulat si Vincent Arboleda, live. Magandang tanghali, Vincent. Yes, mga Udto Janice, sa pagsaunog sa 180th Charter Anniversary ng several governments ng Capiz, bida subong ang nagkasay-say nga produkto na ginapabugal sa probinsya. Upod na diri ang mga produkto nga human sa Capiz shells, abaca fiber, kakao, kag iban pa. Isa naman sa mga highlights ng selebrasyon, amo ang food trip sa Capiz, kung sa diin makita ang madamo kag makagalanyak nga mga seafood kapareha sang lukon, alimango, talaba, kag lukos. Kung may ara sang high blood, may ara man nga inihaw nga isda kag mga prutas. Samtang isa naman ka bago nga Capiz Tourism and Culture Display Center ang ginbuksan sa Provincial Park kung sa diin makita at makabakal sa mga ginapabugal nga produkto sa mga banwas ng Capiz. Janice, ang Kapistahan Festival isa ka tuigan nga selebrasyon sa Capiz nga nagapuyo nga mai-promote ang mga produkto sa Capiz kag magpasangkat ang turismo kag ekonomiya sa probinsya. Kag inang latest live, balik sa imo, Janice. Daghang salamat, Vincent Arboleda. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Janice Inhente, maayong udto. Nag-zumba ang mga senior citizens sa swimming pool para makaiwas sa heat stroke
paalala sa kanila ng Department of Health, laging pangalagaan ang kalusugan lalo na ngayong matindi ang nararanasang init dahil sa El Nino. Mula sa Rizal, nasa linya ng telepono si Jenica Cruz para sa detalye ng balita. Yes, Jenica. Magandang tanghali, Ella. Enjoy na enjoy ang mga senior citizen dito sa San Mateo, Rizal habang sumasayaw sa swimming pool. Ito ang kanilang paraan mabawasan ng sobrang init ng panahon. Pinangunahan ng Department of Health Region 4A ang aktibidad na ito upang hikayatin ng mga lolo at lola na pangalagaan ang kanilang sarili upang makaiwas sa heat stroke at iba pang sakit ngayong tag-init. Ayon sa Department of Health, sa ganitong paraan, mabuboost ang immune system ng mga senior citizen. Lalo't may edad na, ay mabilis na silang dapuan ng mga sakit. Paalala rin ito sa kanila, laging uminom ng tubig, magbaon ng payong o anumang pananggalang sa init. Maaari rin silang magdala ng basang limpo at ipunas ito sa mukha at katawan para mabawasan ang init lalo na sa katanghaliang tapat. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jenica Cruz, live mula sa Rizal. Isang 6 na taong gulang na bata ang sikat ngayon sa buong mundo dahil sa pagiging pinakabatang DJ sa buong mundo. Siya ngayon ang Guinness Book of World Records youngest club DJ in the world. Nasungkit niya ang record mula kay Itsuki Morita ng Japan. Narito ang report ni Nina Armilio. Naging officially amazing si Oratwili Longwani, aka DJ Arch Jr., nang siya ay may edad na 5 taon at 38 araw. Nang siya ay nagmix ng decks sa Platinum Lounge Bar sa Cosmo City, Johannesburg, South Africa noong June 10, 2017 sa harap ng 100 tao. Ngunit noong 3 taong gulang pa lamang siya ay sikat na sa kanyang bansa si DJ Arch Jr. nang ipamalas niya ang kanyang DJing skills sa South Africa's Got Talent noong 2015 at siya ay nagwagi. The talent approached us and would love to have him on the show. Went on the show, ended up winning the show, and yeah, since then he just like went bigger. I mean, he's like a little superstar now. Right, AJ? Noong January 2019 naman, napili siyang maging representative ng South Africa sa America's Got Talent o AGT kung saan 25 acts ang nagtagisan ng galing. First thing was just like, wow, you know, from Africa's Got Talent to America's Got Talent, the champions. And you know, understand, it was the first ever the champions show. And he was one of the kids to be selected from Africa. He was the actual only one from Africa, which was like huge. Hindi man pinalad na makaabante sa susunod na level ng AGT, tuloy pa rin ang pagbighani ni DJ Arch Jr. sa kanyang audience dahil sa kanyang kakaibang music mix. His mixing techniques are just off. You'd swear you're dancing to an old DJ who's been in the industry for ages. The way he was playing, he was perfect. He plays for the people will enjoy. You can even see after he finished, people are following him to the car, especially the children. He's the best ever. The best! Nang tanungin naman si DJ Arch Jr. kung ano ang kanyang favorite music, aniya? My favorite song is house music, and because I love making people dance. Kahit saan siya pumunta, naaaliw sa kanyang music ang mga manonood. At kahit hanggang kotse, hinahabol at pinagkakaguluhan siya para lamang makapagpa-picture at makapag-selfie ang kanyang fans, lalo na ang mga bata. Hindi na nga mapigilan ang pagsikat ng cute na 6 na taong gulang na club DJ na ito. Sa ngayon, ang DJ Arch Jr. YouTube channel ay may 326,460 subscribers. Ang kanyang Facebook page naman ay may higit 300,000 likes at followers. Nina Armilio, UNTV, News and Rescue. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa.
UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy weekend!